Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sinusuyod ng mga otoridad ang Marilao River sa San Jose del Monte, Bulacan para hanapin ang 4 na kabataang tumalon sa gitna ng malakas na ragasan ng tubig. Ayon sa barangay, sinaway nila ang mga kabataang naliligo nang makita ang mga ito pero bumalik muli. Nagpapaligsahan umano ang mga kabataan sa kung paano makakatawid sa rumaragasang ilog. Nakatutok si Gabriel Gonzalez. Ayaw magpasamaya, malakas din ba? Sa kasagsagan ng malakas na ragasan ng tubig sa Marilao River sa San Jose del Monte, Bulacan nitong Lunes, sinaway sa paliligo ng mga tanod ng barangay Gaya-Gaya ang mga kabataang nasa pampang ng ilog. Animoy naghihintay ng tamang pagkakataon para muling mag-swimming sa rumaragasang ilog. Sumunod naman ang mga bata. Sabihin, hindi kayo sinasawa dyan. Pero makalipas ang ilang sandali, muling bumalik ang ilang kabataan. Walang takot na tumalon sa ilog kahit napakalakas ng agos. Napakaigpit po namin, kaya lang sadya pong matitigas din yung ulo ng mga bata. Nagagalit pa nga po, nagpapaligsahan sila kung paano makakatawid. Na talagang para sa kanila isang laro lang yun. Yung pong nakita niyo sa video na 5 mga bata, ay lahat po yun nakatawid eh. Minsan may nagsalita pa doon anong pakialam niyo sa amin? So ganun po. So ngayon nagtawag pa kami ng ibang mga tanod para matulungan po kami na mapaalis sila. Hindi nakunan ng video pero may 4 pa umanong kabataang magkakahiwalay na tumalon sa iba't ibang bahagi ng nasabing ilog noong araw na yon. Pero inano daw ng malakas na agos ng tubig at hanggang ngayon ay hindi pa nakikita. Kabilang dyan ang 13 anyos na taga-barangay Gaya-Gaya na si Ron Jean Alciso na kagagaling lang sa Tacloban. Ayon sa barangay, sinuyod nila ang magkabilang pampang ng ilog na sakop ng barangay Gaya-Gaya pero hindi pa rin makita. Maging ang 3 sa 4 na kinilala ng barangay. So sa ngayon po ay missing pa siya. Although maghapon po kahapon ang search and rescue. Nakarating po hanggang kabilang bayan ng Bulacan, which is Marilao, pero wala pa ho kaming nakita so far. Ang mga magulang ni Ron Jean, labis-labis na ang pag-aalala. Di ko nga pa matanggap, lalo di ko pa po siya nakikita eh. Bawat oras na ako lang mag-isa, iisip ko, di ba, bakit nangyari yun? Tsaka kung sana nga, dapat hindi na lang muna dumiretso dito, doon na lang sa Maynila, para at least kasama namin. Ako na lang po sana kinukuha, wag lang po yung anak ko. Ako na lang. Yung anak ko kasi may ano pa yun eh, may kinabukasan pa yun eh. Sa ripra po na ito sa baba ng bakal na tulay dito po sa barangay Gaya-Gaya, pinaniniwala ang tumalon yung isa sa mga biktima. Ayon po sa barangay, ito pong ilog na ito talagang pinaliliguan ng mga residente tuwing normal na araw. Pero kapag bumuhos na po ang malakas na ulan, lubha na po itong mapanganib dahil lumalakas ang ragasan ng tubig at lumalalim po ang ilog. Pakibantayan po ang inyong mga anak, at pagsabihan na pagka po mga kasagsagan ng ulan, wag pong sumabay ng pangliligo dahil napakadelikado po ng ilog na yan. Nananawagan ng barangay at ang mga kaanak ng mga bata, ipagbigay alam sa kanila kung namataan ang mga batang ito sa Marilao River. Magpapatuloy naman ang rescue operation sa bahagi ng ilog na sakop na ng Marilao, kung saan pinaniniwala ang inanod ang mga biktima. Gabriel Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. At kakatanggap lang po na balita, may nakitang labi sa bahagi ng Barangay Parada sa Santa Maria, Bulacan. Ayon sa San Jose del Monte Disaster Risk Reduction and Management Office, hinihintay pa nila ang pamilya ng 4 na kabataang pinaghahanap para ma-verify kung kaanak nila ang natagpuan. Sa gitna ng pagluluksa para sa 10 buhay na kinitil ng landslide sa Baguio, problema ng ilang apektado ng pagguho kung paano muli magsisimula. Bawal na kasing bumalik sa lugar ng pagguho. Nakatutok doon live si Marisol at Muraman. Marisol? Mel, matapos ngang bayuhin ng bagyo at habagat, tutok na raw ngayon ang Baguio City Local Government sa relief and recovery.
Saglit nagbigay pag-asa sa mga rescuer ang pagkahukay sa asong si Milo nitong Lunes mula sa gumuhong lupa sa Baguio City na ikinasawi ng 10 tao. Pero hindi na nasundan ng himala ang pagkakaligtas sa kanya. Sa buro ng mga biktima kumuling nakita si Milo. May ikalawang buhay pero tila nangungulila. Ang among hindi niya iniwan at katabi nang mahukay siya, kabilang sa mga nasawi sa trahedya. Hindi na rin napigil ng batang ito ang mapaiyak ngayong di na makakalaro ang kanyang mga pinsan. Habang ang mga dumadalaw na kaklase ng isang biktima puno ng panghihinayang. Nung tinakbo daw siya, habang tinatakbo sa hospital sa ambulance po, is sini-CPR pa daw po. Mabait po, mapagbigay. Hindi niya po lahat po ng tropa niya, ng mga kaibigan niya, iniisip niya po. Sabay sa pagluluksa, ang pagsisikap makabangon sa panahong kahit masisilungan ay walang-wala sila. Tututukan ng city ang pagtulong sa mga taga rito, lalo't no-build zone na ang lugar ng pagguho. Siguro ang tinitingnan namin dito, ano yung mga engineering solutions para to mitigate, o kaya prevent yung mga ganyan. Dasal ng lahat na mapawi na ang ulap ng mga hamon. Tulad ng bahagyang pagliwanag sa City of Pines, kahit mailap pa ang haring araw. Nagsisimula na rin magkabuhay ang lungsod, tulad sa mga nagbukas ng parke. Ang ganda ng Baguio, ipinagpapasalamat ng pamilyang ito mula Bulacan. Ano naman on and off naman. So nakakalakad pa rin, tapos silong, tapos lakad ulit. Wala na po kami ibang time, nagbakasyon lang kami. Ang pahiram na pagkakataon ng panahon, sinamantala rin ng mag-anak na ito na mula naman sa Mindanao. Basta naka-jacket lang, walang problema. Bagamat maganda-gandang panahon na ang ating nararanasan dito sa Baguio City ngayong araw, hindi basta-basta ang pinsalang iniwan ng bagyo at habagat dito sa lungsod. Naapektuhan din ang supply ng kuryente dahil sa mga posteng binuwal ng masungit na panahon, kaya pati pagbili ng power bank, pahirapan. Bumili ako ng power bank, and then napahirapan din ng makahanap ng mura kasi yung nagkakaubusan. Sa ngayon, inaayos na ang mga linya ng kuryente. Halos 100% na raw ng power supply ang naibalik dito sa Baguio City o katumbas siyang ng mahigit 120,000 na consumers. Samantala, walang humpay ang pagdating ng mga nakikiramay dito sa mga naulila ng mga namatay sa landslide sa Gisad, Surong dito pa rin yan sa Baguio City. Mel. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Mas mukha ng dump site kaysa dagat ng basura ang mga naipon sa estero sa Baclaran, Parañaque. Tila anli dahil hindi maubos kahit 3 araw nang hinahakot. Kaya itinaas na ang multa sa pagtatapon ng basura sa Metro Manila. Nakatutok si Bea Pinlac. Kahit mapanganib at may banta sa kanilang kalusugan, nilulusong ng ilang manggagawa ang dagat ng basurang inanod sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran, Parañaque. Mano-manong hinahakot ang sangkaterbang plastic, styrofoam, pira-pirasong kahoy at pati mga patay na hayop. Ngayon ako nagpahinga, makita mo kasi wala, giniginaw na ako. At mahirap, maparok ng mga anak ko pa siya makatrabaho ko ganito sa kahit marurumi. Buhay sila, maparad ko lang sila. Delikado sa delikado, pero trabaho po, kailangan, kahit ano po, papasukan ko. Ilang taon na nila itong trabaho, kaya wala na raw bahid ng pandidiri. Pero daing nila. Sinong gumawa niyan, kundi tayo pa rin. Walang ibang gumawa niyan, kundi tayo lahat. Punin nila ng mga sako nila, may tapon naman sa tamang lugar. Kami nung naglilinis, hindi na lang iniisip yun. Gumagamit din ng mga backhoe at trash skimmer para mas mapabilis ang paglilinis. Ayon sa MMDA, humigit kumulang 500 tonelada na ng basura ang nahakot sa estero. Hindi mabubulok ang mga basura na nakukuha natin dyan sa mga waterways. Ang plastic na yan, kahit abutin ng mga apo ng apo natin, hindi yan masisira ng basta-basta. So yan ay kailangang matanggal talaga kasi pag hindi yan natin tinanggal, mapupunta yan sa ating pumping stations. At the end of the day, magbe-breakdown ang pumping station natin. At mapapaliit niyan ang capacity ng ating water channel. Ito raw ang kauna-unahang beses na ganito karaming basura ang napadpad sa estero. Ayon sa Parañaque LGU, nasira kasi ang trash trap sa bungad ng water channel dahil sa lakas ng agos ng tubig sa kasagsagan ng pag-ulan dulot ng habagat. Dati hindi nangyayari yan eh. Pero dahil una-una, madaming basura, nasira pa yung trash trap, tapos ang dami talagang bumagsak na tubig. Kaya tayo nakakaganto, nakaproblema tayo ng ganito.
Anyway, you see the problem for yourself. So gagawin po natin yung truss stop doon. 2 layer po siya para hindi makapasok rito yung ating garbage po dito. Pero ang number 1 pa rin, disiplina sa mga tao na kailangan wag magtapon ng basura sa creek, sa ilog. Ang basurang inanod sa estero ng Parañaque, galing daw ng Manila Bay, kung saan sangkaterbang basura rin ang nagpalutang-lutang. Pero lumang problema na raw yan. Pangkaraniwan na to. Kahit na medyo ano po sa kalooban namin, tulong-tulong na lang po kami. Siyempre, galit sa mga mamamayan natin, bakit ganyan karami? Dapat dabi sa magandang tabi nila. Hindi yung ganyan na tapon ng... Ang Metro Manila Council may inaprubahan ng hanggang 5,000 pisong multa sa mga mahuhuling basta-bastang nagtatapon ng basura. Pero... Kailangan na natin talaga gawing istriktuhan para magkaroon naman ng stake at magkaroon naman ng konting, maintindihan ng ating mga kababayan na ang impact ng violation ng environmental law. Bigatan din natin ng penalty. Agree ako dyan. Bea Pinlac, Nakatutok, 24 oras. Namaril ang isang pulis nang makaalitan umano ang kabaro sa isang resort sa Cavite. Nasawi ang isang sibilyan at nakaaway na pulis. Yan po ang tinutukan live ni June Veneracion. June! Vicky, lasing daw ang mga sangkot sa shooting incident na yan sa isang resort dito sa Maragondon, Cavite. Yan ang kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Rimulya sa GMA News. Ang mga biktima at ang suspect galing daw sa birthday celebration ng Chief of Police ng bayan ng Maragondon. Nauwi sa pamamaril ang mainit na pagtatalo ng mga bisita sa isang resort sa Maragondon, Cavite pasado 1:00 kaninang madaling araw. Patay ang isang pulis at isang sibilyan, habang sugatan naman ang isa pang pulis na nasa stable condition na. Ang suspect, isa ring pulis. Allegedly may heated argument. At yung sinasabi niyo pong nagkaroon ng heated argument, but yung sinasabi niyo pinagawa, yung pong namin, yung pinupunti rin ng investigation po sa ngayon. Sabi ng isang saksi, nagising siya sa takot nang marinig ang mga putok ng baril. Nagising ako eh. Sunod-sunod ang putok. Pero hindi na ako lumabas. Takot ka na rin? Takot din ako, baka mga galaya ng bala eh. Ito yung pahingahan ng mga nagbubuki dito sa Barangay San Miguel A, Maragondon, Cavite na ilang hakbang lang ang layo mula sa crime scene. Sa pader, makikita ninyong merong 2 tama ng bala. At sa ibaba, ayan, ito na may itsurang tingga ng mismong bala. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, lahat daw ng sangkot ay pauwi na mula sa birthday celebration ng Chief of Police ng Maragondon. Lasing daw ang mga ito at daladala ang kanilang mga service firearm. Agad din namang naaresto ang suspect na pulis. Sinubukan namin siyang kunan ng pahayag pero tumanggi siya. Mula raw sa magkakaibang municipal police station ang mga sangkot na pulis at hindi sa Maragondon. Pero dahil sa insidente, nirelieve sa pwesto ang kakaupo pa lang na Chief of Police ng Maragondon. Well, ma'am, automatic yan. Yung COP, immediately relieve po natin yan. At yung suspect naman natin, ma'am, is natural. Naman natin siya, na aresto naman natin siya. So kaya nga, yung process ng yung investigation natin, kung anong ibang criminal liability niya at admin liability, of course, during the investigation. Na-recover na ang 2 naka-issue na 9mm pistol sa mga sangkot na pulis. Ipinag-utos na ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. ang masusing investigasyon, kabilang na ang forensic examination. Okay na. Natunto namin ang gagawing burol para sa isa sa mga nasawing biktima pero tumangging magpa-interview sa amin ang kanyang mga kamag-anak. Paalala naman ng PNP sa kanilang mga tauhan, laging isaisip ang tamang paggamit ng baril at puwersa, naka-duty man sila o hindi. Balik sa Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Sa gitna ng maulang panahon, mahigit 100 bahay naman ang natupok sa sunog sa Malate sa Maynila. Ang apoy nagsimula raw sa isang paupahan na sinadya umanong sunugin. Nakatutok si EJ Gomez. Sobrang laki po ng sunog ngayon dito. Naglalagablab na apoy ang gumising sa mga taga-barangay 739 Malate, Maynila pasado 1:00 ng madaling araw kanina. Sak na oh.
Bumagsak na, oh. Sa gitna ng pagliyab, bumagsak ang isang bahay. Umabot sa ika-4 na alarma ang sunog. Ayon sa barangay, hindi bababa sa 150 bahay ang tinupok nito. Dahil sa light materials yung akin mga kabarangay, mabilis siyang tinupok ng apoy. Nasa 100 mahigit yung mga bahay o nasunog. Sa akin likuran, 4 na palapag yan, maraming kwarto yan. Kinailangang umakyat ng mga bumbero sa mga bubong para apulahin ang apoy. Ilang residente naman ang nagtulong-tulong para mag-igib ng tubig mula sa creek, pandagdag sa supply ng mga bumbero. Medyo nahirapan lang kami sa supply kasi malayo yung ibang fire hydrants. Din yung ibang hydrant na aming na-identify, medyo mahina nga lang po yung pasok ng tubig. Kaya mas marami yung nababawa sa truck kaysa pumapasok sa truck. Kabilang sa mga nasunugan, ang pamilya ni Rosalina na wala raw na isalbang gamit. Second floor kami. Tapos pagbaba namin, nakita na lang namin yung sa may bubong umaapoy na rin. Ang laki ho talaga eh. Naglalagablab yung apoy. Buhay lang ang naisalba. Si Princess naman, inilikas ang kanilang mga anak. Paglabas ko, nandito na yung apoy. Tapos inuna ko na rin pong palabasin yung mga bata. Masyado na talagang malaki, nakakataranta na po talaga. Bumiyahe naman mula pa sa Makati City si Rene para respondihan ang kanyang naiwang pamilya. Tanging mga alagang aso lang daw nila ang kanilang naisalba. Sa trabaho po ako naka-duty. Tapos sinawagan lang na ako ng asawa ko na sabi malapit na sa amin yung sunog. Kaya tumakbo kaagad ako dito. Sobrang stress kasi kakabahan ka talaga dahil wala. Tapos wala pang nadala na kahit ano. Sa 4 na palapag na paupahang bahay umano, nagsimula ang apoy. Sinunog daw yung bahay ko ng tenant ko. Hindi ko nga alam kung anong dahilan. Nag-aaway daw, tapos maya-maya, pagtapos ng galabugan, biglang nagliyab na yung bahay ko. Hindi ko na alam kung asan Hindi bababa sa 250 pamilya o mahigit 600 individual ang apektado ng sunog ayon sa BFP. Wala namang naitalang nasawi. Isang lalaki ang nirespondihan matapos mahirapan sa paghinga dahil sa kapal ng usok. Nasa mahigit 70 ang truck ng mga bumbero na rumisponde. Tuluyang naapula ang apoy kaninang 5:45 ng umaga. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng apoy, gayon din ang pinsalang dulot nito. EJ Gomez, Nakatutok, 24 Oras. Pinag-aaralan na ng Energy Regulatory Commission at Bureau of Internal Revenue kung paano mayaalis muna ang value-added tax sa system loss charge para makabawas kahit papaano sa electric bill. Yan ay habang hindi pa naamyendahan ng batas na tuluyang magtatanggal sa naturang singil. Nakatutok si Bernadette Reyes. Dumoble ang bayarin sa kuryente ni Kathy noong kasagsagan ng tag-init. Kaya tanong niya, kailan kaya magkakatotoo ang pagtanggal sa system loss charge na binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address. Sana, kung totoo, kung puro lang din naman, sabi-sabi lang, lalo na nga pataas ng pataas yung kuryente. May binuunang Joint Task Force on System Loss ang Department of Energy kasama ang ilang ahensya at mga distribution utilities. Pero kailangan umanong amyendahan ng batas habang hindi pa naaamyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law, pinag-aaralan na ng Energy Regulatory Commission at ng Bureau of Internal Revenue kung paano maaaring alisin ang value-added tax sa system loss charges. Kung wala ang 12% VAT system loss, 21 pesos ang matitipid ng mga sambahayang kumukonsumo ng 200 kWh kada buwan. Mas malaki pa kung malaki ang konsumo. Pero magkakasamuna ng public hearing kasama ang mga energy stakeholders at sumangguni sa Bureau of Internal Revenue. By first week of September, we'll already finalize the resolution and hopefully at around that time, the BIR is also ready with its own issuance. Should it agree with our position now. Para naman maalis ang bayad sa non-technical system loss tulad ng nakaw na kuryente, kailangang pautangin ang mga electric cooperative para hindi sila malugi. If 100%, if bukas sabihin ng ERC, tanggalin natin, NEA will be needing additional loan equity fund of 10 billion. To extend loans to the electric cooperatives. Habang may system loss pa, pansamantalang ginhawa ang bawas singil sa kuryente na 4 centavos per kilowatt-hour. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.
Huwag magdrama. Yan po ang mensahe ni Senador Pia Cayetano sa puna ni Senador Raffy Tulfo na hino-hostage ang committee membership ng minorya dahil hindi pa inaaprubahan ni Minority Leader Alan Peter Cayetano. Sagot ni Tulfo sa nakatatandang Cayetano, tumingin sa salamin bago magsalita, kaugnay ng pagdadrama. Nakatutok si Mark Salazar. Kung nasusundan mo ang ganap sa Senado, alam mong may dalawang nagkairingang kampo. Kabilang sa issue ng pag-imbestiga sa flood control scam ng Blue Ribbon Committee na humati kina Minority Leader Alan Peter Cayetano at Committee Chairman Erwin Tulfo. Kagabi, mga kapatid naman nila ang nagtapatan. Tumayo si Senador Raffy Tulfo sa podium para ireklamong hindi raw mabuo-buo ang membership ng pinamumunuan niyang Committee on Public Services and Migrant Workers. Hindi raw kasi inaaksyonan ni Minority Leader Alan Peter Cayetano ang membership ng minority senator sa komite. And all of them were saying we're more than happy and willing to sign, pero ayaw ni Senator Cayetano, Alan Cayetano. I don't know anong dahilan niya, bakit niya hostage yung pagiging members ng kanyang mga kasamahan sa komite ko. Kaya pakiusap niya kay Cayetano. Senator Alan Peter Cayetano, it is time that we cooperate so that we may get back to legislating. If you have time to go on FB Live, maybe you have time to confirm or give the go signal to your minority members. Wala sa sesyon kahapon si Cayetano dahil masama raw ang pakiramdam. Kaya ang kapatid niyang si Senator Pia Cayetano ang nagsalita. Senator Tulfo, madali niyo naman akong tanungin, alam niyo naman kapatid ko si Alan, kung gusto niyo may iparating. Huwag na ho kayo magdrama ng mga pa-hostage. Hindi ho tayo ganito dito. Huwag naman sanang ganun. Wala ho akong naalalang ganun magsalita dito sa Senate for the 19 years that I've been a senator. Simula nung ako'y maging senador, never ever po ako nagsinungaling, nagdrama rito. Sino ang nagdadrama? Tumingin muna kayo sa salamin bago kayo magsalita. Salamat po. Nag-walk out si Senator Raffy bago pa pumagitna ang Senate leadership para tapusin ang issue. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, 32 komite pa ang hindi ganap na nako-convene. Kaya panawagan niya sa mayorya at minorya, kompletuhin na ang membership ng mga komite. We'll just both reach out to our dear friend, the Minority Floor Leader. He hasn't been feeling well. I'm sure by tomorrow we can settle this all, and we'll start electing members to be able to sign the committee reports. We cannot sign the committee reports without completing the committee memberships, as well as the BICAM and the ratification without completing the membership. So it's really important that we should complete that as soon as possible. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Angat ang husay ng Pinoy filmmakers sa mga pelikulang malaya at mapagpalaya. Katuwang nila sa edisyon ng Cinemalaya this year ang ilang kapuso stars na umani ng papuri sa kanilang pagganap. Makichika kay Aubrey Carampel. Buhay na buhay ang pelikulang Pilipino sa Cinemalaya Independent Film Festival 2026. Isa sa mga umaani ng magagandang reviews, ang pelikulang pinagbibidahan ni kapuso primetime action hero Ruro Madrid na Hand of God. Sa gala screening, present ang cast at buong produksyon ng pelikula para tanggapin ang Certificate of Recognition mula sa pamunuan ng Cinemalaya Foundation at Cultural Center of the Philippines. Full support din ng girlfriend ni Ruro na si Bianca Umali. Dumalo rin si GMA Public Affairs Senior Vice President Nessa Valdelion. Ayon kay Ruro, binago siya ng Cinemalaya Film na mas na-challenge para paghusayan pa ang pagiging aktor. Gumanap kasi siya rito bilang isang sundalo at nag-shoot din sila sa Basilan. Sobrang nakakataba po ng puso na lahat ng mga hirap, lahat ng mga pagod, worth it pala lahat ng yun dahil alam po namin na nakagawa po kami ng pelikula kung saan makapagbibigay kami ng aral at inspirasyon po sa bawat manonood. Ang co-star naman ni Ruro sa Hari ng Tondo na si Rocco Nasino, bida sa Cinemalaya Film na tirik tungkol sa war on drugs. Sa kanilang gala screening, pinag-usapan ang pagganap ni Rocco na nag-all out daw bilang si Paring Bert.
May ibig sabihin kung bakit may konting exposure. May ibig sabihin kung bakit ganun. Yung pag-cleanse, kumbaga, kaya naging umabot sa ganun yung eksena. Pero yun nga yung sinasabi ko, out of my comfort zone, and kailangan talaga sa storytelling. Positive reviews and sold-out screenings naman ang ipinagpapasalamat ni Pokwang na bida sa 2 valid IDs. Marami raw ang nakarelate at naantig sa kwento ng kanyang ginagampanang karakter na si Sylvia. Sa kanilang gala night, nagpadala pa ng bulaklak si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera para batiin si Mamang Pokwang. Natutuwa naman ako kasi bukod sa maganda yung proyekto, makatotohanan, marami nakarelate. Meron tayong mga nagising. Thank you. Sana makatulong po talaga itong pelikulang ito para mabago na yung sistema. Lalong-lalo na para doon sa ating mga maliliit na kababayan. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Mga kapuso, arestado ang nagpapakilalang talent scout na nangaabuso umano sa mga gustong maging modelo. Ang masesela nilang video, ibinebenta pa umano online. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Sa pakikipagtulungan ng pamunuan ng isang condominium sa Iloilo City, na-penetrate ng PNP Anti-Cybercrime Group ang unit ng 29 anyos na si alias Cadio. You are under arrest for violation of Section 4, Paragraph A, B, C, D. Si alias Cadio, ayon sa mga otoridad, ay nagpapakilalang talent scout online. Humahanap umano ito ng mga aplikanteng nais na maging modelo ng isang bogus na online gambling channel. At kapag kumagat na sa offer ang mga biktima at makipagkita na mga ito kay alias Cadio sa paiba-ibang condo unit na nagsisilbi umanong studio. He will manipulate or exploit the minors to have videos, sexual explicit videos and photos, then to the point that he will entice these minors to also to have sexual activities with him. Lingid sa kalaman ng mga biktima, ang mga pribadong videong ito for sale na in just few minutes. After that, the sexual activities will be recorded for a fee. So, worth of 17,000 to 24,000. Customers are usually from foreign countries. Ayon sa PNP-ACG, December 2025 pa nagsimula ang modus na ito ng suspect. Palipat-lipat umano siya ng condo/studio para hindi agad matrace. It was reported to us by the victims. So with the assistance of their guardians, then we conducted examinations of the digital platform. Then we found out that he is really engaged in these activities. Karamihan sa mga biktima, usually students, minor, so college students, then yung mga easily enticed to have money. ayaw magsalita sa ngayon ng suspect na kinasuhan na ng paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children at Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Paalala ng pulisya, lalo na sa mga kabataan na gustong mag-artista, modelo at iba pa. Huwag basta-basta magtiwala sa mga promotions or advertisement dito sa platform na hindi nyo kakilala ang mga taong nag-o-offer. Kailangan ma-validate natin kung sila ay mga professional at licensed or authorized promoter. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Sa Baguio at Quezon City, nasagip ang 20 babaeng biktima ng human trafficking. 6 sa kanila menor de edad at ibinubugaw online. Nakatutok si John Consulta. NBI po, NBI. Hindi na nakapalag ang mga target ng National Bureau of Investigation o NBI sa hotel na ito sa Baguio City. Arestado ang 2 suspect na umano'y nangako magdadala ng mga babae para sa kanilang parokyano. 11 babae na nirecruit mula sa Central Luzon ang nasagip matapos silang dalhin sa hotel para umano abasuhin. Kumukuha po sila ng mga kababaihan mula Bulacan, paakyat po ng Baguio at dadali sa Baguio kung saan doon po i-aalok nila for sexual favors kapalit po ng malaking halaga.
Bago maisara ang transaksyon at paakitin sa Baguio, ay kinukuhanan umano sila ng litrato ng mga bugaw. Ang kanila pong transaksyon ay sinasagawa sa iba't ibang social media platform kung saan ang mga larawan ng kanilang mga biktima ay sinesend po nila sa kanilang mga customer na siya namang namimili. 6 sa 11 sinagip ay mga minor de edad. I-turn over sila sa Baguio City Social Welfare and Development Office para sa psychological intervention. Sinampahan po namin ng kaso sa paglabag ng Anti-Human Trafficking Law as amended at RA 7610 ang dalawang akusado. Sa Quezon City naman, 9 na female therapist sa isang spa ang nasagip ng NBI OTCD matapos mabisto ang extra service na patagong inaalok sa kanilang mga kliyente. Kailangan po nila ng professional help sa pinagdaanan nila, sa trauma po na pinagdaanan. Kailangan pong makorek at ma-reverse po. Wala pang pahayag ang mga inaresto sa dalawang hiwalay na operasyon. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Kritikal ang turing ni Pangulong Bongbong Marcos sa problema ng basura sa bansa, lalo't nagsilutangan sa dagat at estero ang karamihan niyan. At para tugunan ang problema, nais ng Pangulo na magamit ang basura sa paglikha ng kuryente. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa nakalipas sa magdamag, 5 truck ng basura na ang nahakot sa bahagi ito pa lang ng Manila Bay sa Jokno Boulevard sa Pasay City. Pero pasado alas 9 ng umaga, tambak pa rin kalat ang dinatnan sa inspeksyon ng Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon. Sabi niya kahapon may garbage crisis, bagay na tinanong kay Pangulong Bongbong Marcos nang siya naman ang nag-inspeksyon. Yeah, it certainly is. Well, just look at it. Does that look critical to you? It does to me. So yes, I wouldn't call it a garbage crisis, but that is the problem that we are facing. Sa landfill sa Tarlac padadalhin ang basura mula rito. Tingin ng Pangulo dapat i-develop na ang pagdadala nito sa mga pasilidad kung saan pwede itong gamiting panggatong para makalikha ng kuryente. Dahil yung mga landfill puno na at pamahal na ng pamahal. Ang ating iniisip, imbis na landfill dadalhin sa waste to energy plant. Ginagawa na yan sa ibang mga bansa. Sa taya ng Department of Energy, ang 9 na toneladang basurang nalilikom sa Metro Manila kada araw ay kaya mag-produce ng 200 megawatts ng kuryente na pakikinabangan ng hanggang 200,000 tipikal na bahay. Pero kailangan maayos dahil lumilikha ng usok ang karaniwang proseso. Ayaw natin na dagdag sila sa emissions, so it has to comply with certain environmental requirements. Sa mga Tokyo, mga Singapore, wala kayong makakitang usok. The technology is really proven already. Sa Oktubre, mapipili na ang landfill operator sa magtatayo ng ganyang pasilidad. Bagamat 2 taon o higit pa bago ito tuluyan mapakinabangan. Habang wala pa yan, ganito muna. Clearing, dredging, masinop na paglilinis sa mga basurang bumabara sa mga daluyan ng tubig. Ang parusa at multa sa pagtatapon ng basura, pabor na pabigatin ng DPWH. Pero preno muna, sabi ng Pangulo, dahil kailangan munang tanungin kung may matatapunan nga ba sila. It's not useful to fine people for not throwing their garbage if there is no place to put their garbage. Wala namang gusto na mamumultahan. Pero kailangan bigyan din natin ng facilities na kung saan pwede itapon yung basura. Ganun lang kasimple kung minsan yan eh. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Achieve ni Max Collins ang pagiging kontrabida sa The Master Cutter lalo't may mga naiinis na fans sa kanya. Ang ilan nagpapadala pa raw ng hate comments na di dinidibdib ni Max. Pero may bago ring character na dapat abangan sa serye. Kung sino, ichichika ni Aubrey Carambel. Sunod-sunod ang mga pasabog at revelation sa GMA Prime series na The Master Cutter. Nalaman na kasi ni Carla, played by Charlie Fleming, na ang tunay niyang ama pala ay si Mang Delphine, ang tatay ni Atoy, played by Dingdong Dantes. Marami rin ang apektado ng papiliin ni Audrey si Atoy sa pagitan ni na Ibiang at Janine. Hindi lang si Ibiang ang nasaktan sa desisyon, maging ang viewers, dama ang bigat ng sitwasyon. Kaya naman si Audrey Max Collins, marami raw natatanggap na hate comments. Kailangan may kontrabida sa story, 'di ba? So sa ngayon, kami ni Janine yung kontrabida. Ganun talaga. Sorry po, pasensya na po. Daming galit, daming nagme-message sa akin, ba't ka ganyan sa anak mo? Pero hindi pa alam ni Audrey kung sino ang tunay niyang anak, 'di ba? So
Pero kung nagkakalabuan ang magtatoy na sina Atoy at Ibiang, si Atoy at Audrey naman mukhang nagkakamabutihan. We'll see kung for long ba yan or for now lang. So sana tumagal yung relationship nila. But we don't know. You have to wait and see. Isa pang dapat abangan sa serye this week, ang bagong karakter na papasok. Gagampanan niya ni Casey Montero na kinailangan daw mag-aral ng Russian accent para sa kanyang role. Heto nga at meron siyang pasample. I am Samir. I am from the country of Zeron. And I don't know if accent is good, but it is what is happening. Excited din si Casey sa kanyang pagbabalik teleserye na kanilang reunion ng kumparing si Ding Dong. I'm super happy to be back working with Dong as a friend and as a brother, and so super happy. And si Max also. I was telling everybody sa set ng Master Cutter, so parang walang tension, walang stress. Kung ano raw ang koneksyon ng karakter ni Casey kay Atoy at sa kwento ng The Master Cutter, yan daw ang di dapat palampasin. Ang dami nangyayari. So, even sa family namin, like with Paulo and Dimitri, there's also a conflict din there. So, marami pang dramatic scenes coming up. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Emil, ilang beses nagkasagutan itong mga abogado ng prosekusyon at depensa. Yan ay nung sagutin isa-isa ng depensa yung ebidensya ng prosekusyon tungkol sa umano'y hindi wasong paggamit ng confidential funds ni Vice President Duterte. Kabilang na dyan yung iba-ibang mga pangalan at yung tanong na may mandato ba, dapat ba na mayroong confidential funds si Vice President Duterte? Sa mga naunang ipinilabas ng prosekusyon, nakakaibang mga pangalang nakapirma sa mga isinimiteng acknowledgement receipts ng Office of the Vice President sa liquidation ng confidential funds nito. Binalikan ng depensa ang mga pangalang Mary Grace Piatos, Andy Lim, Patty Ting, Miggy Mango at iba pa. Sa pagtatanong, defense lawyer attorney Christine Ferrer, lumabas na hindi ito sinita ng auditor ng Commission on Audit sa Notice of Disallowance para sa OVP. Wala hong findings si ICFAO on the use of fictitious names or aliases. Nasa notices of disallowance po ba yun? Wala pong nakalagay sa notice of disallowance. Nakikita niyo ba ho yung name dyan na Mary Grace Piatos? Wala po. How about Renan Piatos? Wala din po. Andy C. Lim? Wala po. Patty Ting? Wala po. If the name appears to be funny, does that automatically mean that the name is fictitious? Your Honor, please, the question is misleading. The point of flashing these acknowledgement receipts were not the names. They were flashed because of the manner by which the funds were used. Your For Honor. medicines, Counsel, Your Honor. Counsel explaining Attorney again. Gabonan, you have to admit you had fun with the names We had too. so- That's let her cross the witness based on those. Hindi mo masasabi na porket nakakatawa yung pangalan, peke na yon. Yun ba yung sinasabi ninyo? Parang hindi po ako makakasagot dun sa tanong na ganun. Okay, basta walang findings na ganun, no? Tungkol naman sa kawalan ng official receipts o sales invoice para sa mga biniling bagay gamit ang confidential funds, ipinunto ng depensa na sa ilalim mismo ng joint circular, hindi otomatikong humihingi ng resibo. Pwede ang mga acknowledgement receipts lamang. Pero paglilinaw ng COA, humihingi sila ng ibang pruweba para sa ibang confidential na gastusin na walang naibigay ang bise, kundi mga acknowledgement receipts lamang. You can request for other documents, but the joint circular does not say that you should demand and ask for receipts. Pwede bang gamitin ang adequate record sa pagbili ng bagay-bagay? Opo, pwede po. So, tables, chairs, pwedeng adequate records at hindi kailangan official receipts sa lahat ng panon. Depende sa kalagayan at sitwasyon. Pero po kasi, ito po ay nagpe-pertain sa purchases. So, mas sufficient po sa amin kung maipapakita yung sales invoice at official receipts po.
Tinukoy ng depensa ang nakalakip sa liquidation itong Protective Intelligence Operation Report kung saan idinetali ang mga aktibidad ng bise at ang pinaggamitan ng pondo para masigurong ligtas ang vice-presidente sa pagdalo sa mga ito. Intelligence fusion for the threat assessment and situation update. Ano ho yan? Papasok ho yan sa intelligence or normal work lang yan ng OVP? Sa intelligence. Profiling of participants who will be attending the event provided by organizers. Part ho ba yan ng normal na function ng OVP? Or papasok ho siya sa intelligence work? Sa intelligence work. Ibahin natin ang payment for reward at payment for information. Ang payment for reward, yun ang hinahanapan mo ng success. Opo, tama po. Yung payment of information, hindi mo hinahanapan ng success yun. Hindi po. Tama po ba? Opo, tama po. So yung reward, kaya yung reward ang dinisallow at yung information, hindi mo dinisallow yung bayad na yun, di ba? Hindi po na-disallow yung purchase of information. Punto rin ni Counsel for the Prosecution, Attorney Lorna Capunan, bakit ginamit ang pondo dito gayong may sariling Vice President Security Group ang bise na sinusweldohan. Dapat din daw ay kino-ordinate ito sa law enforcement agencies na hindi raw ginawa ng bise. The office of the Vice President has no less than 400 security guards. And if the security guards are being paid salaries, should these salaries be debited or reimbursed from confidential funds? Isa po, yung salaries po, hindi po siya pwedeng i-charge sa confidential fund. May finding ba kayo sa notices of disallowances nyo, both first and second notices, na yung VP-SPG ay nagre-receive ng payments for reward and purchase of information from the confidential funds of the Office of the Vice President? Wala din po. Isa pa sa ipinupunto ng prosekusyon, bahagi ba ng mandato ng opisina ng Vice President at Department of Education na magkaroon ng mga confidential funds? Sa madaling sabi, dapat ba na meron siyang confidential funds? Sabi ng prosekusyon, hindi. Sabi naman ng depensa, ibinigay ito sa bise. Kasama ba sa mandato ng isang Vice President ang confidential operations? Kung base po dun sa nakalagay sa mandato nila, hindi po. Noong 2022, no, the fourth quarter of 2022, alam ho ba ninyo na inapprove ng Office of the President ang confidential funds ng OVP? Based po sa mga documents na nasubmit sa amin, opo, meron pong approval. Noong 2023 ho, nasa General Appropriations Act po yung confidential funds ng OVP. Tama po? Based po sa mga submissions sa amin, opo, nasa GAA po. Okay. Punta ko tayo sa third quarter. Covered ho to na. Emil, sa susunod na linggo na ulit ang impeachment trial at next week ang ipapatawag na ng korte ay yung dalawang disbursing officer. Sila yung mga tumanggap nung kumuha ng pera mula sa bangko. Itong sila Gina Acosta at si Edward Fajardo. Emil? Maraming salamat, Joseph Morong. Binigwasan at tinutukan umano ng baril ng isang nakauniforming pulis ang isang lalaking isinumbong ng isang gwardya dahil may baril umano. Nagpakilala namang pulis ang biktima pero hindi siya pinaniwalaan. Nakatutok si Rafi Tima. Paanong nauwi sa panghampas ng muka ang pagtatalo ng isang pulis sa isang lalaking pulis din pala? Sa umpisa, tila normal na nag-uusap lang ang dalawang lalaki sa labas ng isang supermarket sa Quirino Highway sa Baysa, Quezon City. Maya-maya pa, tila nagpumiglas ang nakashorts matapos akmang kukunin ng uniformadong pulis ang kanyang sling bag. Nagpakilala namang pulis din ang nakashorts na pulis at inilalabas na ang kanyang ID. Pero bago mailabas ang kanyang ID, pilit na umanong kinuha ang kanyang sling bag. Hindi gaanong kita sa video, pero naglabas na pala ng baril ang naka-uniforming pulis at tinutukan ng nakashorts na pulis at mabilis kinuha ang kanyang sling bag. Hawak ang kwelyo ng sinitang pulis, ipinasok na naka-uniforming pulis ang kanyang sinita pabalik sa loob ng supermarket. Sa investigasyon, lumalabas na pinaghinilaan palang nakashorts na pulis dahil lang daw sa kanyang suot. Palabas na siya ng establishment. So, pinakita niya yung receipt niya. Hindi niya pala alam na itong supervisor sa grocery store is nagtimbre na dito sa mga security guard na parang suspicious, allegedly suspicious. Ang nakashorts na pulis, investigador pala ng kalapit na QCPD Station 3.
Ang nanitang pulis naman, naka-assign sa Malabon Police at nagkataong nasa supermarket na pinagsumbungan ng mga security guard kaugnay sa kahinahinala daw na lalaki. Sa loob ng supermarket, naging lalong agresibo ang unipormadong pulis at hinampas sa muka ang kanyang sinita. Nung nadapa, sabay dinaganin itong muka niya, tsaka pinusasan. So nasama itong isang security guard natin, lady guard natin sa kaso kasi nga nakiapak din siya. Inapakan niya rin yung victim police natin without any probable cause naman. Sa Station 3 na raw nalaman ng naka-uniforming pulis na totoong pulis nga ang kanyang sinita. Kahit man lang may ginawang mali yung tao, is excessive yung force na ginamit mo, which is outright naman na mali talaga. Sabi niya, yung paghampas niya is hindi niya na ma-explain bakit niya nahampas during that time. Ipinagtataka naman ng hepe bakit pinaghinalaan ng kanyang tauhan. Inilabas niya ba yung baril niya? Nakatak ba sa baril sa waist niya para makitang may bukol? Nang haras ba siya ng bastos? May sinabi ba siyang hindi tama sa inyo? Sabi naman sa akin, sir, wala po. Dahil po sa suot niyang nakaitim siya na jacket, tapos mayroon po siyang parang bonnet pero hindi naman nakatakip, sa ulo lang. Hininga ng GMA News ng reaksyon ang mga kawani ng supermarket pero wala umano roon ang taong pwedeng sumagot sa mga tanong. Naharap sa kasong grave threat, physical injury at grave coercion ang taga-pulis Malabon. Kung tingin nyo naman doubtful kayo sa identity ng individual, is gawin lang natin yung bagay na dapat nakabase sa police operational procedure natin and nothing more, nothing less. Maga ngayon ang kaliwang pisngi ng hinampas na pulis pero maayos na ang kalagayan. Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, pabugso-bugso pa rin ang malalakas na ulan. Alamin natin kung hanggang kailan ganyan ang panahon kay Amor La Rosa ng GMA Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Naku, posibleng hanggang sa susunod na linggo pa ang mga pag-ulan dala ng habagat, lalo po sa bandang Luzon ayon sa Pag-asa. At sa gitna na nagpapatuloy na habagat, may bago na namang bagyo na namuo malapit sa Philippine Area of Responsibility. Isa na itong tropical storm na may international name na nangka at huling namataan 2,280 kilometers sa silangan po ng extreme northern Luzon. Kumikilos yan pasilangan paluyo po dito sa ating bansa, kaya hindi rin natin inaasahang papasok dito sa PAR. Pero eto mga kapuso, bukod po dyan and meron pa po minomonitor ang Pag-asa na cloud cluster o kumpol na mga ulap dito naman sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito po yan, kita po sa ating satellite image. May chance sa itong maging low pressure area sa mga susunod na araw, pero posible po napapalayo rin naman dito sa kalupaan dahil posibleng pa-eastward o pasilangan din po yung pagkilos. Pero hindi lang po yan, meron pang isang sama ng panahon o low pressure area sa malayong bahagi naman ng Pacific Ocean. Dito po yan na posibleng lumapit dito sa ating PAR sa susunod na linggo. Sa ngayon po ay meron itong medium chance na maging bagyo at posible rin pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero may kalayuan pa naman yan, kaya marami pang pwedeng magbago at yan po yung patuloy nating imomonitor. Ayon sa Pag-asa, ang mga weather disturbance o sama ng panahon sa labas ng PAR, yan pa rin po yung dahilan kung bakit tuloy-tuloy yung pagtama nitong hanging habagat dito sa ating bansa, lalo na nga sa bahagi po ng Luzon. Halos papunta po kasi sa mga LPA o mga bagyo na yan, itong hanging habagat, kaya ang tendency po ay dumadaan po yan o nabababad dito sa Pilipinas, kaya tuloy-tuloy rin yung mga pag-ulan na ating nararanasan. Base po sa datos ng Metra Weather, umaga bukas may mga pag-ulan sa ilang bahagyan ng Ilocos Provinces, ganun din sa may Pangasinan, Zambales, Bataan, iba pang bahagi ng Central Luzon, Mindoro Provinces at ganun din sa northern portion ng Palawan, pati na rin po sa ilang bahagi ng Bicol Region. Mas malaking bahagi na ng Luzon ang uulanin pagsapit po ng hapon at mayroong mga malalakas sa pag-ulan sa may Cagayan Valley, ganun din po sa may Cordillera Region, pati na rin po dito sa Ilocos Region at meron din sa bahagi naman ng Mindoro Provinces. Dito naman sa Metro Manila, kahit umaga pa lang, meron po mga pabugso-bugsong ulan na at pwede pa rin maulit pagsapit ng hapon o gabi. At dahil nga po habagat, may mga break po yung buhos ng ulan pero pwedeng may kasunod pa rin kahit po kumalma yung panahon. Kaya tuloy-tuloy lang ang pag-check sa rainfall warnings ng Pag-asa.
Sa Visayas at Mindanao naman, mababa po ang tsansa ng ulan bukas. Maliban sa hapon, kung kailan po merong kalat-kalat na ulan, dito po yan sa may Panay Island, Negros Island Region, pati po sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at pati na rin sa ilang bahagi ng Soc-Sargen. Ngayon, kung hanggang kailan nga ba itong mga pag-ulan, pwede pong abutin nga hanggang sa susunod na linggo ayon po sa Pag-asa. May tsansang bahagyang hihina yung habagat sa Biyernes at sa Sabado. Pero dahil po sa posibleng mabuong mga bagong LPA o bagyo sa loob at sa labas ng Philippine Area of Responsibility, may tsansang magkaroon ulit ng enhancement o paglakas ng hanging habagat simula po yan sa Sunday o by early next week. Pwede pang magbago yung outlook kaya tutok lang po sa updates. Yan muna ang latest sa ating panahon mula sa GMA Weather Center. Ako po si Amor La Rosa, serbisyong totoo ng GMA News. Umalma ang depensa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa ilang mga ginawa ng prosekusyon. Kabilang dito ang komento ni Private Prosecutor Lorna Capunan ng pagpigil sa pagpalo at pag-lecture sa mas nakababatang abogado ng depensa. Ginawag ding bad taste ang pag-post sa social media ng isa pang private prosecutor na ayon sa depensa ay tungkol sa sinabi ng isa nilang kasamahan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Dahil maituturing na opposing forces ang prosecution at defense sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, man-to-man guarding ang ginagawa nila kapag nagtatanong sa testigo ang kabila. Pero kanina tila mas mainit ang tagpo. Ang pinanggalingan ng komentong ito ni Counsel for the Prosecution Attorney Lorna Capunan sa gitna ng pagtatanong sa testigo ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer. Not all questions can be answered by yes I am or on no. cross, Your Honor, please. Counsel. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed. They on are cross. allowed. Counsels, I don't think I need to lecture please, you that. counsels, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower. Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. You are all members of the bar, and Yes, you're Your all Honor. counsels I submit, for the I parties. submit. And we will be treating and looking at each one equally. Binanggit ni Presiding Officer Cheese Escudero ang generational divide o malaking agwat ng edad ni Capunan at Ferrer. Pero ang komento ni Capunan na pinigilan niya ang sarili sa pagpalo sa nakababatang si Ferrer, inalmahan ng defense lawyer. I would like to ask this court to not allow side comments like I was about to spank her, yung mga I was about to lecture her kasi yung mga ganun ho, Your Honor. Wala ho yung lugar dito sa courtroom because we are all lawyers here, we are all professionals. Igalang naman ho natin yung kapwa natin na lawyer. Kung halimbawa, at kagaya nito, mas matanda ho sa akin si Attorney Capunan, maybe she has more years of experience. She has 48 years, I have 15. We should learn to respect each other and refrain from making side comments, Your Honor. And that was captured by the media po. Attorney Capunan withdrew that statement earlier, if I remember correctly. Yes, Your Honor. And in fact, I hope it was also part of the records that I promised to behave. May isa pang inireklamo ang depensa. Ang social media post na ito ni Private Prosecutor Amando Ligutan habang nagaganap ang pagdinig. Sabi niya, hindi allowed ang misleading questions sa cross-examination. Walang pinatungkulan pero sa tingin ng depensa ay patungkol ito sa naunang sinabi ni Attorney Ferrer. This was posted at 11:29 a.m. by one of the private prosecutors, Attorney Amando Virgil Ligutan. I find it troubling that a private prosecutor would do this in the middle of a courtroom hearing. Nilinaw ni Attorney Sison ang tinutukoy ng kasamahang si Attorney Ferrer na pinahihintulutan ay ang leading questions, hindi ang misleading questions. Attorney Ferrer was only saying that leading questions are allowed on cross-examination. I really just find it in bad taste to do this at this time. And I think it is inappropriate to do that to a fellow member of the bar because even as we sit on the opposing side of this hall,
We remain to be both members of the bar, and as officers of the court, we owe each other respect, politeness, or even kindness. Naroon si Attorney Ligutan pero sa susunod na hearing na lang daw siya pasasagutin. Nagpaliwanag naman si Ligutan sa media. With all the respect po, kung babasahin doon, I am asking you, did I mention a name? Did I mention what case? Zero. Nothing. Nada. Sa dulo, nagbabala si Presiding Officer Cheese Escudero sa magkabilang panig na huwag magsalita tungkol sa merits ng kaso. Napapansin daw niya kasi ang mga ibinibigay na pahayag na tila lumalabag na sa sub judice rule. One side has been crossing the line many times, and in fact, the presiding officer is already in the process of drafting a ruling and a warning and an order pertaining to this, because clearly, I can even name all of you who have been commenting on social media in violation of Rule 18 of the impeachment rules. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, problema ngayon, lalo ng mga motorista, ang mga lubak at puta sa kalsada. Kasunod ng ilang araw na pag-ulan. Mula po sa EDSA Orense, Nakatutok Live, si Oscar Oida. Oscar! Yes, Emil, sa mga sandali ito ay medyo inuulan pa rin tayo, no? Pero kanina, medyo nagpahakita na ng bahagya si haling araw. Yun nga lang, bumungad din ang mga baku-bakong kalsadang iniwan ng mga pag-ulan. Bunsod ng tuloy-tuloy na buhos ng ulan nitong nakalipas na araw, nabakbak ang kalsada sa ilang mga lugar. Sa Quezon City, may ilang lubak na namataan sa may elliptical road, parting Pilcoa. Mas marami namang naukang aspalto sa may C5, magkabilang lane. Kaya ang dati ng mabagal na daloy na trapiko, lalo pang bumagal sa may northbound lane parting Pateros. Malalalim na butas ang nakakaabala ngayon sa ilang bumabiyahing motorista. Ganon din sa may area ng Libis. Sa may southbound lane naman ng E. Rodriguez, asahan ng lubak-lubak na kalsada bago sumapit ng Ortigas. Di rin ligtas sa mga uka ang kahabaan ng South Luzon Expressway. Nagkalat din ang mga potholes na di mo basta mapapansin lalo't bumubuhos ang malalakas na ulan. Gaya ng naranasan namin kanina nang mag-zero visibility pasado alas 4 ng hapon. Pag maraming butas, sir, medyo dahan-dahan po kami. Yun po yung disgrasya po. Pagka ganyang umuulan, may tubig, hindi mo alam, baka malalim yung lubak o something. Baka magkaroon pa damage yung... Kung siguro gumanda yung panahon, gawan kaagad ng paraan. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang pahayag ng Department of Public Works and Highways ukol dito. Sa isang statement naman, pinaalalahanan ng SMC Infrastructure na namamahala sa SLEX ang mga motorista na mag-ingat sa pagbiyahe sa lugar, bunsod ng mga pothole at iba pang pinsala sa road surface sa ilang mga seksyon ng expressway. Anila, araw-araw silang nag-iinspeksyon sa lugar at agad nasisimulan ang mas malawak na pag-aayos sa mga kalsada kapag mas maayos na ang panahon. Kailangan daw kasing tuyo ang daan para maayos na dumikit at tumigas ang aspalto. Samantala, Emil, dito sa kinaroroonan natin sa may EDSA, partikular ito nakikita nyo sa screen, ito yung pa-northbound lane, no? Parting Orense, bigat sa traffic na ang nararanasan ng mga motorista natin. At Emil, hindi na rin nagkakalayo, no, yung sitwasyon doon sa kabilang lane, bagamat medyo umuusad, ay kanina nakikita na rin nagkakaroon din ng pagbagal mayat maya sa mga sandaling ito. So yan ang latest na sitwasyon mula dito sa naroroonan natin sa may EDSA Orense dito sa Makati. Emil? Maraming salamat, Oscar Oida. Sa pagtestigo sa malversation case laban kay dating Senador Bong Revilla sa Sandigan Bayan, isiniwalat ni dating DPWH Secretary Manny Bonoan na nagkaroon ng alokasyong tinatawag na leadership fund ang mga senador ng 19th Congress. Aabot daw yan sa 500 milyong piso hanggang 1 bilyong piso bawat senador. Ang tugon ng ilang idinawit ni Bonoan sa pagtutok ni Maki Pulido.
Leadership Fund, kung tawagin ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bunoan ang alokasyon sa budget na inilaan sa mga senador ng 19th Congress. Pagtestigo niya sa malversation case laban kay dating Senador Bong Revilla sa Sandigan Bayan, sinabi niyang may tig 24 billion pesos ang inilaang pondo para dito sa 2024 at 2025 DPWH budget. Hindi bababa sa kalahating bilyong piso kada senador, 1 bilyong piso kung chairman ng komite o may Senate leadership position. Si Senador Mig Zubiri na nooy Senate President ang may discretion umano sa hatian. Pero tugon ni Zubiri ni minsan hindi siya nag-request o humawak ng anumang listahan ng project request ng mga senador. Lahat umano ng request ay idinaan sa Senate Committee on Finance na tagapangasiwa ng budget process sa Senado. As long as it is no corruption, it is transparent and requested by the agency, I don't see anything wrong, Mr. President. So again, I reiterate that there's nothing wrong with the institutional amendments for as long as projects are properly implemented, that they are neither ghost projects nor substandard. Nang tanungin naman ng prosekusyon si Bunoan kung sino pa ang nagpadaan ng listahan kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, itinuro ni Bunoan sina Senator Bongo, Robin Padilla at Jinggoy Estrada. Natanong din si Bunoan ng mahistrado kung may nagpasalamat ba sa mga nagpalista ng proyekto. Maliban daw kay Revilla, nagpasalamat rin daw si Senator Amy Marcos. Sabi naman ng senadora, hindi niya alam kung anong sinasabi ni Bunoan, pero lagi raw siyang nagpapasalamat sa mga ahensyang nagdadala ng proyekto sa kanyang probinsya. Kababayan ko si Secretary Bunoan, hindi ko alam kung anong pasasalamat ang tinutukoy dyan. Nagpapasalamat rin naman ako kay Secretary Gatchalian, dati Secretary Herbosa. Ayon naman kay Senador Robin Padilla, sana lang po sa susunod pag kami nagsulat ng ganyan, ituloy-tuloy nyo naman kasi nabanggit kami pero hindi nabanggit na FLR yon for later release. Si Senator Bongo sinabing malisyoso ang naging testimonya ni Bunoan. Sigurado po ako na wala naman tayong ipinasang listahan kay Yusek Bernardo. Sa anumang listahan na yan, pakiklaro lang po na napakaraming listahan talaga ng proyekto na dapat aksyonan ng DPWH sa ngayon. Pero hindi ito nangangahulugan na konektado po ito sa flood control o korupsyon. So bago lagyan ng kulay ang pagbanggit ng pangalan ko ni Senator Robin sa kanyang testimonya, bigyan sana ng tamang konteksto. Hinihinga namin ng reaksyon si Senador Estrada. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Tumaas ang net satisfaction rating ng Administrasyong Marcos base sa pinakauling survey ng Social Weather Stations o SWS. 42% ang nagsabing nasisiyahan sila sa performance ng gobyerno. 40% ang nagsabing hindi sila nasisiyahan habang 17% ang hindi makapagpasya. Dahil dito, mula po sa record low na -13 nitong Marso, umakyat ang net satisfaction rating nito sa +1 nitong Hunyo na neutral ayon sa SWS. Isinagawa ang second quarter 2026 SWS survey noong June 20 hanggang 29. Sa 1,200 Pilipino, edad 18 pataas. May sampling error margin ito na ±3% for national percentages at ±6% naman sa Metro Manila, Balance Luzon, Visayas at Mindanao. Punong-puno ng pasasalamat at pagmamahal ang puso ni primetime queen Marian Rivera as she celebrates her 42nd birthday. Radiant and stunning at 42 si Yan sa portraits na ibinahagi niya sa Instagram. Caption niya ang pasasalamat sa meaningful life at sa mga taong pumupuno rito ng pagmamahal. Sa hiwalay na birthday greeting post ng kanyang hubby na si The Master Cutter star Ding Dong Dantes, sinabi nitong proud siya sa mga narating ni Marian at excited sa future journey nila together. Bumuhos din ang pagbati mula sa mga kaibigan, katrabaho at fans. Nagpaabot din ng birthday greeting si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Happy birthday, Marian! Ayan, happy birthday ulit yan. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Bawat segundo mahalaga sa isinasagawang rescue operations kasunod ng magnitude 7.4 na lindol sa Colombia.
Mga kapuso, pero hindi lamang buhay ng tao ang binibigyang halaga ng mga rescuer. Pati hayop, isinasalba syempre. Gaya ng katiting na kuting. Talaga namang no pets left behind. Simbolo ng pag-asa ang pagkakasagip sa isang kuting mula sa gumuhong gusali sa Pereira. Palakpakan at hiyawan ang mga rescuer na 12 oras naghahanap ng signs of life sa guho. Kaisa po kami sa panalangin patuloy pang may masasagip ang mga rescuer. Tara. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiang. Ako po si Emil Sumangyo. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatuto kami 24 oras.